Ang pangalan ko ay Leo at ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga multo na nagpaparamdam sa dilim, kundi tungkol sa isang uri ng kasamaan na kayang magtago sa liwanag ng araw, sa mangiting ang isang kaibigan at sa pangakong ng kaligtasan. Ito ang kwento ng lason na muling gumapang sa aming baryo, ang San Lazaro. Sa unang tingin, ang San Lazaro ay isang paraisong nakatago sa paanan ng bundok, isang lugar kung saan ang hanging sariwa ay humahaliksam nga dahon ng niyog at ang ilog ay umaawit ng himig ng kapayapaan. Ngunit para sa aming malumaki dito, ang kapayapaang iyon ay isang manipis na kumot lamang na nagtatakip sa isang malagim na bangungot. 2 taon na ang lumipas mula nang huling dumalaw ang kadiliman nang salakayin kami ng nga aswang. Gabi-gabi ay may namamatay, may nawawala. Ang hangin na dati puno amoy nga bulaklak ay napalitan nga amoy nga takot at dugo. Sa trahedyang iyon, nawala sa akin ang aking mamagulang at ganun din ang nangyari kay Elara, ang aking kababata, ang aking matalik na kaibigan. Pagkatapos ng gabing iyon, umalis siya, nagtungo sa siyudad upang takasan ang maalala, o iyon ang inakala ko. Ngayon, pakalipas ng 2 taon, bumalik siya. Ang pagbabalik niya ay dapat sa ng isang masayang okasyon, isang sinangang pag-asa na ang buhay ay maaari nang magpatuloy. Ngunit nang salubungin ko siya, may kakaibang kaba sa aking dibdib. Mas gumanda si Elara, ngunit ang kanyang kagandahan ay may kasamang lamig. Ang nga mata niya na dati puno ng buhay ay tila naging malalim na balon na walang katapusan, nagtatago ng isang sikretong hindi ko matukoy. Hindi na siya ang Elarang kasama kong nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Ang nga ngiti niya ay hindi na umaabot sa kanyang mamata at ang bawat kilos niya ay tila pinag-aralan. Sinubukan kong kausapin siya, tanungin tungkol sa buhay niya sa siyudad, ngunit ang nasagot niya ay laging maikli at umiwas. Tila isang pader na yelo ang itinayo niya sa pagitan naming dalawa. Kasabay ang kanyang pakbabalik, nagsimula na namang bumalik ang kakaibang pakiramdam sa San Lazaro. Ang maaso ay muling nagsimulang umalulong sa hating gabi, isang tunok na nagpapabalik sa aming pinakamasamang alaala. May mga mangingisda na nakwekwento tungkol sa mga aninong mabilis na gumagalaw sa tabi ng ilog. Hindi ko pa alam nun, pero ang pagbabalik ni Elara ay hindi isang simpleng pag-uwi. Ito ang hudyat, ang simula ng isang bagyo na mas malakas at mas mapanira pa kaysa sa una. Ang kaibigan kong umalis para takasan ang halimaw ay bumalik na may dalang kadiliman na mas matindi pa sa mga sumunod na araw. Ang pader na yelo sa pagitan namin ni Elara ay lalo pang tumaas at kumapal. Ang bawat pagtatangka kong kausapin siya ay parang pahagis ng bato sa isang malalim na balon. Walang anumang bumabalik kundi ang alingaw-ngaw nga aking sariling kabiguan. May mga umagang nakikita ko siyang nakaupo sa labas ng kanilang lumang bahay, nakatitik sa kawalan. Ang kanyang mamata ay blanko. Ngunit alam kong hindi blanko ang maiyon. May tinititigan siya sa malayong hindi ko makita. Isang bagay na tila humihila sa kanyang kaluluwa palayo sa akin, palayo sa San Lazaro. Ang pinaka nakakabahala ay ang kanyang ngagawi sa gabi. Nagsimula ito sa simpleng paglilibot, ngunit dinaktagal. Napansin kong umalis siya kapag ang dilim ay ganap ng kumain sa buong baryo. Isang gabi, hindi ako mapakali kaya't sinubukan ko siyang bantayan. Nakita ko siyang lumabas ng bahay. Hindi suot ang damit na pamilyar sa akin, kundi isang madilim na kasuotan na tila humahalo sa mga anino. Sinundan ko siya hanggang sa gilid ng kagubatan, ngunit doon, para siyang naglaho na parang usok. Kinabukasan, makikita mo sa kanyang mukha ang matining pagod, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na tila nakmumula sa isang tagumpay o isang sikretong kasiyahan. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Ang sagot niya lang, nakpapahangin. Isang sagot na kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Samantala, ang takot ay nagsimula ng manghasik ng sarili nitong ngabini sa buong San Lazaro. Ang dating masayang kwentuhan sa tindahan ni Aling Nena ay napalitan ng mabulungan tungkol sa mga asong hindi tumitigil sa pakalulong at mamano na nawawala sa kanilang makulungan ng walang bakas. Ang mamatatanda ay muling nagsimulang magbigayng babala, mapaalala tungkol sa dilim na minsan ang lumamon sa amin. Nagsisimula na naman, sabi ni Mang Berto, ang pinakamatandang mangingisda sa baryo habang inaayos ang kanyang lambat. Nararamdaman ko sa hangin. Ang amoyng lupa ay naiba kapag malapit na sila. At hindi nga siya nakamali. Isang umaga, ang buong San Lazaro ay ginising ang isang sigaw na tumagos hanggang sa kaibuturan ng aming nabuto. Isang sigaw ng purang lagi met kawalan ng pag-asa. Lahat kami ay nagtakbuhan patungo sa dulo ng baryo, sa maliit na kubo ni Tonyo at ng kanyang asawang si Elena na magsisilang na sana sa kanilang panganay. Nakita namin si Tonyo na nakaluhod sa lupa, humahagulgol, ang kanyang makamay ay puno kang putik at luha.
Sa loob kang kubo, ang tanawin ay mula sa isang bangungot. Nakahiga si Elena sa kanyang papak. Ang kanyang nga mata ay dilat at walang buhay. Nakatitik sa kisame na parang nakita niya ang mismong mukhang demonyo. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang tiyan ay bukas. Wala nang laman, wala na ang sanggol, wala na ang kanyang laman loop. Ang katawan niya ay isang walang lamang sisitlan, isang malagim na testamento sa gutom ngang isang halimaw. Aswang. Ang salita ay gumapang mula sa bibig ng isang mata ng babae, isang bulong na punong takot. At maya-maya, ang bulong ay naging sigaw ng buong komunidad. Nandito na sila, nakbalik na ang aswang. Ang kapayapaang 2 taon naming iningatan ay biglang gumuho at naging abo. Sa isang iglap, ang San Lazaro ay naging isang malaking kulungan ng takot. Ang bawat bintana ay sinabitan nga bawang. Ang bawat pintuan ay binudburan ng asin. Ang mga lalaki ay muling hinasa ang kanilang nga ita. At ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng bahay kapag ang araw ay nagsimula ng lumubok. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Ang bawat anino ay tila may buhay at ang bawat kaluskos ng dahon ay tunog ng papalapit na kamatayan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elara ay nanatiling kalmado, isang kalmadong nakakakilabot. Habang ang lahat ay abala sa pagprotekta sa kanilang mga sarili, siya ay tila walang pakialam. Hindi na ako nakatiis. Punong galit at takot para sa aking kapatid na si Kiko. Hinarap ko si Elara isang hapon habang nag-iisa siyang nakatayo malapit sa ilog. Elara, ano ba ang nangyayari sa iyo? Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nak-alala? May halimaw na muling bumapatay sa atin. Si Elena, ang sanggol niya, wala na. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon mula nang siya ibumalik, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang nga mata. Ngunit hindi ito takot o awa. Ito ay pagkamuhi. Isang malamig at matigas na pagkamuhi. Ang takot ay para sa mahihina. Leo, sabi niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang panginginig. Matagal ko nang tinalikuran ang takot. Ginawa nila tayong mahina nun. Hindi na maulit iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, naguguluhan sa kanyang nga salita. Ang ibig kong sabihin, sabi niya, humakbang palapit sa akin. Ang kanyang titik ay matalim na parang patalim. Ay dapat matuto ang bawat isa na protektahan ang kanilang sarili. Hindi tayo pwedeng umasa sa dasal o sa kung sino man. Kung may gustong mabuhay, kailangan nilang lumaban. Pagkatapos ay tinalikuran niya ako, iniwan akong nakatayo doon. Nanginginig hindi na lang sa takot kundi sa sakit. Ang babaeng kaharap ko ay hindi na ang Elarang kaibigan ko. Isa na siyang estranghero at habang pinakmamasdan ko siyang maglakad palayo, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa aking isipan. Mas nakakatakot pa kaysa sa mga aswang na gumagala sa gabi. Paano kung ang pinakamalaking panganib sa San Lazaro ay hindi ang halimaw na nagtatago sa dilim, kundi ang halimaw na nagtatago sa loop mismo ang aking kaibigan? Ang gabi pagkatapos ng libing ni Elena ay nagdala ng isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang ingay. Ito ang katahimikan kang paghihintay, ng pag-alam na may isang mandaragit na gumagala sa dilim at ang tanging magagawa mo lang ay ipagdasal na hindi ikaw ang susunod nitong biktima. Sa aming maliit na kubo, sinubukan kong maging matatak para kay Kiko. Ang bawat sulok ng bahay ay nilagyan kong bahuwang at ang aming pintuan at mga bintana ay may guhit nga, asin na tila isang marupok na harang laban sa impyerno. Si Kiko, na 10 taong gulang pa lamang, ay nakaupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang nga tuhod. Ang kanyang nga mata ay malaki sa takot. Kuya Leo, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Babalik po ba sila? Hinawakan ko ang balikat niya at pilit nang umiti. Huwag kang mag-alala, Kiko. Ligtas tayo dito. Hindi sila makakapasok. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang abo sa aking bibig. Walang bigat, walang katotohanan. Alam naming pareho na ang bawang at asin ay mga panakot lamang, hindi isang tunay na sandata. Nagsimula ito bilang isang mahinang kaluskos sa dingding na gawa sa sawali. Noon naiinisip kong dagalang o baka ang hangin na yumuyugyok sa mga dahon ng kawain sa labas. Ano yun kuya? Tanong ni Kiko. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Wala yun. Sabi ko kahit na ang puso ko ay nagsimula ng tumibok ng mas mabilis. Matulog ka na. Ngunit ang kaluskos ay lumakas. Naging isang malinaw na pagkaskas. Tila may mahahabang kuko na sinusubukang humanap ng siwang sa aming dingding. Sinundan itong isang mababang ungol, isang tunog na nakmumula sa lalamunan ng isang hayop na gutom na gutom. Ang amoy ng bulok na laman at basa na lupa ay biglang pumasok sa loob ng bahay. Napatayo ako, hinawakan ko ng mahigpit ang hita na minana ko pakahitay.
Tinulak ko si Kiko sa likuran ko. Ang pakaskas ay naging marahas na pakalmot. Ang aming dingding ay nagsimulang umuga. At sa isang iglap, kasabay nga isang nakabibinging tunok ng pakapunit. 5 mahahabang kuko na mas maitim pa sa gabi ang tumago sa sawali. Ilang pulgada lang mula sa aking mukha. Sumigaw si Kiko. Ang makuko ay kumilos na parang magkutsilyo. Iniwa ang dingding pababa. Sa ginawa nitong butas, isang pares ng mamatang bula na parang nagbabagang uling ang sumilip sa amin. Sa isang malakas na paktula, ang bahagi ng aming dingding ay gumuho. At doon, sa liwanag ng aming gasra, tumambat ang halimaw. Mas malaki ito kaysa sa karaniwang tao. Ukot ang likot at nababalutan ng maruming itim na buhok. Ang mukha nito ay pinahalong tahaw at paniki na may matulis na ngipin na nakalabas mula sa mga labi nitong tumutulo ng itim na lawe. Ang mamata nito ay nakapako kay Kiko na tila isang lobo na nakakitang isang tupang naligaw. Lumayo ka sa kapatid ko. Sigaw ko at sumugod ako dala ang aking ita. Ngunit para lang akong isang langgam na sumusugot sa isang dambuhala. Sa isang mabilis na paghampas ng kamay nito, ang aking ita ay tumilapon at ako ay tumama sa kabilang dingding. Nahilaw ako. Ang hangin ay naubos sa aking baga. Nakita ko ang halimaw na dahan-dahang lumalapit kay Kiko na paralisado sa takot. Ito na ang katapusan namin. Ngunit bago pa man makalapit ang halimaw sa aking kapatid, isang itim na anino ang biglang pumasok mula sa butas ng aming dingding. Napakabilis ng pangyayari. Isang panibagong nilalang. Isa ring aswang. Ngunit ibang-iba sa una. Mas mali ito, mas payat. Ngunit ang bawat galaw nito ay puno ng baksik at tila may sariling isip. Ang mga mata nito ay hindi pula sa gutom, kundi naknininga sa galit. Hindi ito gumagalaw na parang hayop, kundi parang isang bihasang mandirigma. Bago pa man makakilos ang unang aswang, sinalubong na ito ng pangalawa. Isang malakas na pakbangga ang yumanik sa aming kubo. Napagulong-gulong sila sa sahig, isang magulong tanawin ng makumukuyakoy na braso, managumpugang katawan at mga umungol na tinik. Napayakap na lang ako kay Kiko. Pareho kaming hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. 2 bangungot ang naglalaban sa harap namin. Ang labanan ay mabilis at brutal. Ang malaking aswang ay umasa sa kanyang lakas, ngunit ang pangalawa ay mas tuso. Gumamit ito ng bilis, umiiwas sa mga atake ng kalaban at sumasagot ng mabilis na mga kalmot na nagiwan ng malalalim na sugat. Ang hangin ay napuno ng tunog na napupulit na laman at nababaling buto. Kitang-kita ko ang pagkakaiba. Ang unang aswang ay lumalaban para sa pagkain. Ang pangalawa ay lumalaban para pumatay. May personal na galit sa bawat atake nito. Sa huli, ang mas maliit na aswang ay nakahanap ng pagkakataon. Umiwas ito sa isang malakas na suntok at mabilis na pumunta sa likuran ng kalaban. Sa isang iglap, kumapit ito sa lig ng malaking aswang. Isang malakas at nakakakilabot na tunog ang pagkabali ang narinig. At ang malaking aswang ay bumagsak sa sahig, wala ng buhay. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang natira na lang ay ang tunog inihingal na paghinga ng nalong aswang. Tumayo ito mula sa bangkeng kanyang kalaban. Ang katawan nito ay puno ng sugat ngunit halatang hindi niya ito iniinda. At dahan-dahan, humarap ito sa amin. Ang mata nitong nakalilip ay tumitik sa amin ni Kiko. Itinayo ko ang aking sarili sa harap ng aking kapatid. Hinahanda ang aking sarili sa kamatayan. Naisip ko, baka naman tinapos niya lang ang kalaban para masolo niya kami. Ngunit hindi ito gumalaw. Tumitig lang ito sa amin ng ilang segundo. Isang titik na hindi ko maintindihan. Tila may pakilala, o baka awa, o baka naman isang babala. Pagkatapos, sa kasing bilis ng kanyang pagdating, tumalon ito pabalik sa butas ng aming dingding at naglaho sa kadiliman ng gabi. Naiwan kami ni Kiko, nanginginig sa gitna ng wasak naming bahay. Katabi ang malamig na bangkay ng isang halimaw. Ligtas kami, ngunit ang aking isipan ay puno ng tanong na walang kasagutan. Sino ang aswang na iyon? At bakit? Bakit niya kami iniligtas? Ang gabing iyon, natanto ko na ang kasamaan sa San Lazaro ay mas komplikado kaysa sa aking inakala. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula akong mag-isip kung posible nga bang may isang uri nga halimaw na kayang magligtas ng buhay. Hindi na ako nakatulog ng mayos pagkatapos ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking nga mata, ang nakikita ko ay ang nagliliyap na mga mata ng pangalawang aswang. Isang titik na hindi ko maintindihan. Isang imahe na nakatata sa aking isipan. Ang takot ay nariyan pa rin. Isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong. Isang bagay na mas mapanganib pa ang pag-usisa. Bakit kami niligtas? At sino siya? Ang matanong na iyon ay umaling-aungaw sa aking ulo.
Isang walang tigil na panggugulo na hindi ako pinatahimik. Ang aking mahinala ay paulit-ulit na bumabalik sa isang tao, kay Elara. Ang kanyang kakaibang pagbabalik, ang kanyang malamig na pakikitungo, ang kanyang masalita tungkol sa pagiging malakas at paglaban. Ang lahat ng ito ay parang mapiraso ng isang palaisipan na dahan-dahang nabubuo. Ngunit ang larawang nabubuo ay isang bagay na napakapangit. Isang katotohanang kinatatakutan kong harapin. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na ito tungkol sa pakusisa lamang, tungkol na ito sa kaligtasan namin ni Kiko. Kung may isa pang aswang na gumagala sa San Lazaro, kahit pasabihing niligtas niya kami, kailangan kong malaman kung sino siya. Hinintay ko ang susunod na kabilugan ng buwan. Ayon sa mga matatanda, ito ang panahon kung kailan pinakamalakas at pinakaaktibo ang mga aswang. Kung ang aking hinala ay tama, siguradong lalabas si Elara sa gabing ito. Nahanda ako. Nakbaon ng ita at isang malit na boteng langis na may dasal na bigay pa ng aking ina. Sinabi ko kay Kiko na matulok ng maga at isara ng mahigpit ang pinto. Hinalikan ko siya sa noo at sa kanyang mamatang na alala. Nangako akong mag-ingat. Gabi na nang ako'y pumusil palabas. Naktago ako sa mga anino malapit sa bahay ni Elara. Hindi naktagal. Tulad ng inaasahan ko, lumabas siya. Muli, suot niya ang madilim na kasuotan. Ang kanyang magalaw ay maliksa tahimik. Hindi tulad ng isang ordinaryong tao. Sinimulan ko ang pagsunod. Pinapanatili ang aking distansya. Ang bawat yabak ko ay maingat na inilalagay sa lupa upang hindi makalihang ingay. Pumasok siya sa kagubatan, sa isang landas na bihirang daanan. Ang liwanag na buwan na tumatagos sa mga dahon na puno ay lumika ng mga gumagalaw na anino sa paligid. Bawat isa ay tila isang halimaw na nagabang. Ang hangin ay malamig. At ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong malakas na pahinga at ang kumakabok kong dibdib. Habang papalalim kami sa gubat, lalong nagiging kakatwa ang paligid. Ang ordinaryong tunong gabi, ang huningang makuliglik at ibon, ay unti-unting napalitang ng isang nakabibinging katahimikan. Doon ko narinig, isang mahinang tunongang pegiya. Sinundan ni Elara ang tunog, at sumunod din ako. Narating namin ang isang maliit na sapa, at sa kabilang pampang, sa isang maliit na liwanag, nakita ko ang isang eksenang nagpatindig sa aking mabalahibo. Isang lalaking may edad. Marahil isang mangangalakal na naligaw ang nakasandal sa isang malaking bato. Ang kanyang binti ay duguan at halatang nabali. Sa harap niya, dahan-dahang lumalabas mula sa mga halaman ang isang nilalang. Bukod ito na may mahahabang braso na halos sumayat sa lupa. Ang mukha nito ay parang sa isang aswang gubat na may matatalim na ngipin at mga matang nanlilisik sa gutom. Isang aswang. Humiyaw sa takot ang lalaki, sinusubukang gumapang palayo, ngunit wala na siyang mapupuntahan. At dun, mula sa kadiliman, sa aking gilid, lumabas si Elara. Humakbang siya papasok sa liwanag. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang emosyon. Umungol ang aswang kay Elara. Itinuturing siyang isang karibal sa kanyang pagkain. Ngunit si Elara ay hindi natinak. At sa harap ng aking mamata, nagsimula ang isang pagbabagong hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Narinig ko ang isang mahinang tunong paglalagitik. Ang tunong ang buto sa ilalim ng kanyang balat na gumagalaw at nagbabago ngayos. Ang kanyang likod ay unti-unting bumaluktot. Ang kanyang nga daliri ay humaba at pumayat. Ang kanyang nga kuko ay naging itim at kasing talim ng mapatalim. Ang kanyang mukha ay humaba. Ang kanyang panga ay tila lumuwag. At ang kanyang nga ngipin ay tumulis. At ang pinaka nakakilabot sa lahat mula sa kanyang likuran. Dalawang malalaking pakpak na gawa sa balat ang marahas na pumunit palabas mula sa kanyang likod. Kumakalat sa liwanag ng buwan. Hindi na siya si Elara. Siya na ang aswang na naglitas sa amin. Ang anyo niya, ang bilis, ang baksik. Walang duda, siya nga iyon. Ang aswang na kaharap niya ay sumugot, ngunit para lang itong isang insekto na sumusugot sa apoy. Si Elara, sa kanyang bagong anyo, ay umilak ng walang kahirap-hirap. Sa isang kisap mata, nasa likuran na siyang kalaban. Ang kanyang makuko ay bumaon ng malalim sa likod ng halimaw. Isang malakas na hiyaw ng sakit ang pumuno sa gubat. Ang labanan ay hindi nagtagal. Si Elara ay isang ipo-ipo ng karahasan. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Ang bawat atake ay nakamamatay. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang makamay sa dibdib ng kalaban at pagugot ng puso nito. Bumagsak ang halimaw sa lupa. Isang walang buhay na tipak ng laman. Tumayo si Elara sa ibabaw ng kanyang biktima. Ang kanyang dibdib ay umaakyat at bumababa mula sa pagot. Ang dugo ng kanyang kalaban ay tumutulo mula sa kanyang makuko. Sa aking pagkabigla at takot, napatras ako. Ang aking paa ay tumama sa isang tuyong sanga.
Ang tunog ng pagkabali nito ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gubat. Sa isang iglap, ang ulo ni Elara ay pumihit sa aking direksyon. Ang kanyang mamatang nagliyab. Mamatang nakita ko na dati sa aking sariling bahay ay direktang tumitik sa akin. Naktama ang aming mga mata, ang aswang, at ako, ang halimaw, at ang kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin. Ngunit ang nakita ko sa kanya ay ang katapusan ng lahat ng aking nalalaman. Ang pagkakaibigan namin, ang maalaala, lahat ay natabunan ng katotohanan nasa harap ko. Ang aking matalik na kaibigan, ang babaeng minsan kong itinuring na kapatid, ay isa sa mga nilalang na sumira sa aming nga buhay. Ang instinct ang nagtulak sa akin. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako nang walang lingon-likod. Ang tanging nasa isip ko ay ang makalayo. Ang masanga ng puno ay humahampas sa aking mukha. Ang aking mapa ay natatapilok sa maugat ngunit hindi ako tumigil. Ang tunog na aking sariling hininga at ang malakas na kabo na aking dibdib ang tanging musika sa aking paktakas. Tumakbo ako hanggang sa makalabas ako ang kagubatan at matanaw ko ang ilaw ng San Lazaro. Hindi ako tumigil hanggang sa makapasok ako sa aming bahay at may sara ng mahigpit ang pinto. Sumandal ako dito, nanginginig, habang ang pawis at luha ay makahalong dumadaloy sa aking muka. Ang katotohanan ay masakit na parang sundang na bumaon sa aking puso. Si Elara, ang aking kaibigan, ay isang aswang. At ang kaalamang iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang halimaw na gumagala sa dilim. Ang pagtakbo ko mula sa kagubatan ay hindi nakdala ng anumang kapayapaan. Bakus ay lalo lang nitong pinalala ang bangungot. Ang katotohanan ng si Elara ay isang aswang, ay isang lihim na parang lason na kumakalat sa aking ugat. Isang kaalamang hindi ko kayang sabihin kaninuman. Sino ang maniniwala sa akin? Ang tingin nila sa akin ay isang taong nababaliw na sa takot. Kinabukasan, ang katawan ng aswang na pinatay ni Elara ay natakpuan ng mamangangaso. Ang pagkatuklas na ito ay hindi nakdulot ng ginhawa. Sa halip, nagasik itong panibagong uring lagim. Kung dati, ang kinatatakutan namin ay ang pagkatake ng aswang sa amin. Ngayon, ang kinatatakutan namin ay ang aming baryo na nagiging larangan ng kanilang sariling digmaan. Ang isipin na dalawang makapangyarihang halimaw ang naglalaban malapit sa aming nga tahanan ay isang bagong antas ng kawalan ng kapanatagan. Ang pag-asa sa San Lazaro ay unti-unti nang namamatay. Ang mataw ay nagsimulang makulong sa kanilang mabahay kahit sa umaga. Ang dating masiglang baryo ay naging isang lugar ng maanino at bulungan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng takot at kawalan ng pag-asa. Ang bawat isa ay tumitingin sa kanilang kapitbahay ng may pagdududa. Sa ganitong panahon ng matinding kadiliman, sa panahong ang lahat ay tila wala ng katapusan, sila ay dumating. Isang hapon, habang ang araw ay malapit ng lumubog at ang natao ay nagmamadali ng umuwi, isang kariton na hila ng isang payat na kalabaw ang pumasok sa aming baryo. Sakay nito ang dalawang lalaki na hindi namin kailanman nakita. Ang isa ay isang pastor, batay sa kanyang kaswatan. Matangkad siya, may malapat na balikat, at isang mukha na tila inukit mula sa bato, ngunit may mga matang nangungusap ang kabaitan. Ang kanyang boses, nang siya'y maksalita, ay malalim at malakas. Isang tinik na niliha upang pakinggan at sundin. Siya si Pastor Damian. Ang kanyang kasama ay isang matandang lalaki na baluktot na ang likot, may mahabang puting balbas, at mga matang tila nakita na ang lahat ng lihim ng mundo. May dala siyang tungkot na gawa sa kakaibang kahoy at isang bayong na puno nga pinatuyong dahon at ugat. Siya si Mang Isko, isang albularyo. Kapayapaan sa inyong lahat. Unang salita ni Pastor Damian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang nga taong nagtatago sa kanilang nga bahay ay unti-unting nagsilabasan. Naakit ng autoridad sa kanyang tinik. Nakarating sa amin ang balitang kadilimang bumabalot sa inyong baryo. Ipinadala kami ng pansinon upang magdala ng kanyang liwanag. Tinipon niya kami sa gitna ng plaza. Sa tabi niya, si Mang Isko ay nagsimulang mag-ikot. Winisikan niya ng isang mabangong tubig ang bawat isa at nagsabit ng maliliit na anting-anting na gawa sa buto salik ng mga bata. Ang mga simpleng kilos na iyon ay tila may mahikang nakpakalma sa mga tao. Pagkatapos ay naksalita si Pastor Damian. Ang kanyang sermon ay hindi katulad ng mga ordinaryong pangaral sa simbahan. Ito ay isang talumpati na puno ng apoy at damdamin. Kinilala niya ang aming takot. Tinawag niya sa pangalan ang aming pihati. Inilarawan niya ang aswang hindi bilang nga simpleng halimaw, kundi bilang mademonyong sugo ang kasamaan, masundalo ang impyerno na ipinadala upang sirain ang aming pananampalataya. Nakikita ko ang takot sa inyong nga mata. Sigaw niya. Ang kanyang mga braso ay nakataas. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. Sapagkat kung ang Diyos ay nasa panig natin,
Sino ang makakalaban sa atin? Ang kailangan lang ninyo ay buksan ang inyong mapuso, isuko ang inyong takot sa Kanya, at hayaan ang Kanyang liwanag na maging inyong kalasak at ang Kanyang salita na maging inyong espada. Ang masalita niya ay parang ulan sa isang tigang na lupa. Ang mataw ay umiyak, lumuluhod, nagdarasal. Ang kawalan ng pag-asa na matagal nang bumalot sa amin ay unti-unting napalitan ng isang panibagong damdamin, ang pag-asa. Sa wakas, may dumating na sagot sa aming mga panalangin. May matagapagligtas. Habang ang buong baryo ay nabibiyani sa kanilang pagdating, ako ay nakatayo sa likuran, hindi makabahagi sa kanilang kaligayahan. Ang aking puso ay puno ng pagdududa. Masyadong perpekto ang kanilang pagdating. Masyadong madali ang kanilang masolusyon. Habang pinagmamasdan ko sila, may napansin akong hindi tama. Ang mamata ni Pastor Damian, habang nangungusap ng kabanalan, ay may kakaibang kislap ng lamig. Isang bagay na tila kalkulado. At si Mang Isko, sa likod ng kanyang imahe bilang isang marunong na matanda, ang kanyang ngangiti ay tila hindi umabot sa kanyang mata. Sinubukan kong kausapin si Mang Berto. Hindi po ba't kahina-hinala na bigla na lang silang dumating? Bulong ko, ngunit tinapik lang niya ang aking balikat. Leo, iho, sabi niya, ito ay isang himala. Huwag mong kwestiyunin ang biyaya ng Diyos. Magtiwala ka lang, magtiwala. Iyon ang isang bagay na hindi ko na kayang gawin. Ang aking tiwala ay winasak sa isang iglap salop ng kagubatan. Paano ako magtitiwala sa mga estrangherong ito? Gayong ang sarili kong kaibigan ay naging isang halimaw. Ang gabi ay bumaksak. Ngunit sa unang pagkakataon sa loop ng mahabang panahon, ang San Lazaro ay hindi binalot ng katahimikan ng takot. Sa halip, may isang malaking siga sa gitna ng plaza. Ang matao ay nakakantahan ng mahimno. Ang kanilang mamukha ay puno ng bagong pag-asa. Nakikinig sa bawat salita ni Pastor Damian. Si Mang Isko naman ay naglagay ng espesyal na anting-anting sa bawat bahay na sinasabi niyang magiging isang harang na hindi kayang lampasan ng anumang uri ng kasamaan. Lahat sila ay masaya. Lahat sila ay panatak. Ako lang ang hindi. Nakatayo ako sa dilim. Sa labas ng bilok ng liwanag mula sa siga, pinagmamasdan ang lahat. Pakiramdam ko ay mas nag-iisa ako ngayon kaysa noong hinaharap namin ang maaswang ng kami-kami lang. Napapaligiran ako nga aking makababaryo. Ngunit tila 100 milya ang layo ko sa kanila. Sila ay nalulunod sa liwanag ng isang huwat na pag-asa, habang ako ay naiwang mag-isa sa dilim ng isang masalimuot at nakakatakot na katotohanan. Ang San Lazaro ay may 2 bagong tagapagligtas. Ngunit ang aking pakiramdam ay nagsasabing hindi sila dumating upang itaboy ang nga demonyo. Dumating sila dahil may hinahanap sila. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong matakot, hindi para sa maaswang na nasa labas, kundi para sa maasanto na nasa aming piling. Ilang araw ang lumipas na tila ba multo na lang ako sa sarili kong baryo. Sa araw, pinapanot ko ang makababaryo ko na nabubuhay sa bagong pag-asa na dala ni na Pastor Damian at Mang Isko. Sa gabi, hindi ako makatulog. Binabagabak ng imahe ni Elara, ang kanyang anyong halimaw, at ang misteryo ng pagliligtas niya sa amin. Ang aking isipan ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng alaala ng aking matalik na kaibigan at ng katotohanan ng halimaw na nakita ko. Isang gabi, hindi ko na kinaya ang bigat sa aking dibdib. Nagpunta ako sa Pampang Nilo, sa lugar kung saan kami ni Elara ay madalas maglaro noong mabata pa kami. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, doon namin isinulat ang aming mapangarap sa madahon ng saging at ipinaanot sa tubig. Ngayon, ang lugar na iyon ay tila isang libingan ng aming nakaraan. Nakaupo ako sa isang malaking bato. Pinapanot ang agos ng tubig nang maramdaman ko ang kanyang presensya. Hindi ko siya narinig na dumating. Parang siyang isang anino na biglang nakatawang tao sa aking tabi. Leo, ang boses niya ay mahina. Isang bulong na halos kainin ng tunong na ilok. Hindi ako lumingon. Hinigpitan ko ang hawak sa ita na laging nasa baywang ko. Anong kailangan mo? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng tubig sa ilok. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Alam ko kung anong nakita mo sa gubat, sabi niya, at alam kong natatakot ka sa akin. Sa wakas ay hinarap ko siya sa liwanag ng buwan. Nakita ko ang sakit sa kanyang mata. Wala na ang lamig. Wala na ang pader na yelo. Ang nakita ko ay ang dating Elara. Isang Elarang nasasaktan at nag-iisa. Takot. Mapait akong natawa. Elara, ang nakita ko ay hindi lang nakakatakot. Ang nakita ko ay isang bangungot. Ang nakita ko ay ang uri ng nilalang na pumatay sa mga magulang natin. Umiling siya at may isang butil ng luhan na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi, Leo. Mali ka. Mali? Nakita kitang nagbagong anyo. Nakita ko ang nakuko, ang napakpak.
Nakita kitang pumatay. Huwag mong sabihing mali ang nakita ng dalawang mata ko. Hindi mali ang nakita mo. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero mali ang iniisip mo. Pakiangan mo ako, pakiusap. Kahit ngayon lang, may kung anong pakiusap sa kanyang tinin na nagpatigil sa akin. Naupo siya sa buhangin. Ilang talampakan ang layo mula sa akin. Na tila nagbibigay sa akin ng espasyo, tila ipinapakitang hindi siya isang banta. Naalala mo ba ang gabing iyon, Leo? Nagsimula siya. Ang gabing kinuha sila sa atin. Naalala mo ba ang masigaw? Ang amoy ng dugo? Naalala mo ba ang pakiramdam na iyon? Ang pakiramdam na para tayong mga langgam na walang kalaban-laban. Pinapanot lang ang mga mahal natin na nilalapa. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang maalaala ay bumalik na parang isang alon. Sariwa at masakit pa rin. Umalis ako papuntang siyudad para makalimot. Pagpapatuloy niya. Pero hindi ako nakalimot. Araw-araw, gabi-gabi naririnig ko pa rin ang masigaw nila. Ang galit sa puso ko, imbes na humupa, ay lalo pang lumaki. Naintindihan ko na walang hustisya para sa atin. Ang mabatas ng tao ay walang silbi laban sa kanila. Kaya, nahanap ako ng ibang paraan. Isang paraan para maging sapat na malakas, para hindi na ako muling maging biktima. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Nahanap ako ng isa sa kanila. Isang matandang aswang na matagal nang tumalikot sa pakpatay ng tao. Nakiusap ako sa kanya. Nakmakaawa ako na ipasa niya sa akin ang kanyang lakas, ang kanyang sumpa. Ginawa ko ang ritual ng payanggaw. Kusa kong tinanggap ang kadilimang ito sa aking katawan. Leo, napailing ako sa pakasuklam. Ginawa mong halimaw ang sarili mo. O, sagot niya, matatak. Ginawa kong halimaw ang sarili ko para humabol ngang halimaw. Hindi ako pumapatayang tao, Leo. Kailanman, sila ang hinahanting ko. Ang makatulad ng pumatay sa mga magulang natin. Ang magumagala sa gabi para manakit na mainosente. Ang aswang na pumatay kay Elena, ako rin ang pumatay sa kanya. Ang aswang na sumalakay sa inyo ni Kiko, ako rin ang pumatay doon. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kanila, para mabigyan sila ng hustisya na hindi natin kayang ibigay nun. Sandali akong natigilan. Ang nga pirasong ang palisipan ay nagugnay. Siya ang misteryosong tagapagligtas. Isang parte sa akin. Ang batang Leo na nangako sa batang Elara na lagi silang magdadamayan ay gustong maniwala. Gusto kong yakapin siya at sabihing naintindihan ko. Ngunit nang tumingin ako sa kanya, ang nakikita ko pa rin ay ang imahe niya sa gubat, ang marahas na pagbabagong anyo, ang dugo sa kanyang makamay. Ang traumang gabing namatay ang aming mamagulang ay masyadong malalim. Ang galit ko sa lahing nga aswang ay nakaukit sa aking kaluluwa. Anong pinakaiba mo sa kanila? Ang masalita ay lumabas sa aking bibig. Mapait at puno ng lason. Dugo pa rin na halimaw ang dumadaloy sa iyo. Baka ngayon, sila ang pinapatay mo. Sinasabi mo, pero paano bukas? Paano sa susunod na buwan? Kapak ang gutom ay hindi mo na makontrol. Kami na ba ang isusunod mo? Ako? Si Kiko? Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha sa aking masalita. Tila sinaksak ko siya. Leo, hindi ko iyon magagawa. Hindi mo magagawa. Tumayo ako. Ang galit ay ganap ng pumalit sa lahat ng ibang emosyon. Isa ka sa kanila. Elara, tinanggap mo ang kanilang sumpa. Ang Elarang kaibigan ko ay namatay kasama ng mga magulang natin noong gabing iyon. Ang nilalang na, nasa harap ko ngayon, hindi kita kilala. Ang bawat salita ay parang isang hampas. Nakita ko siyang napayuko. Ang kanyang mabalikat ay nanginig. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay naglaho. Napalitan ng purong pihati. Pakiusap, Leo. Pakmamakaawa niya. Ang kanyang boses ay basak na. Huwag mong sabihin yan. Umalis ka. Sabi ko, ang aking boses ay matigas na parang bato. Umalis ka at huwag ka nang magpapakita sa akin. Para sa akin patay ka na. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay basang-basang luha. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mata ay isang karagatan ng sakit at pagsisisi. Pagkatapos, walang anumang salita. Tumalikot siya at naglakad papasok sa dilim ng kagubatan. Hanggang sa nilamon na siya nga anino. Naiwan akong mag-isa sa pampang. Nanginginig ang buong katawan. Ang bigat na aking masalita ay dumagan sa akin. Itinaboy ko ang nag-isang taong nakakaintindi sa sakit na dinadala ko. Ngunit para sa akin, ginawa ko ang tama. Dahil sa mundong ito, may mga bagay na hindi mapapatawad. At ang pagiging isang aswang ay isa na ron. Ang masumunod na linggo sa San Lazaro ay lumipas sa ilalim ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaang artipisyal at marupo. Wala nang bagong pag-atake. Wala nang mabangkay na natatakbuhan sa umaga.
Ang matao ay nagsimulang ngumiti muli. Ngunit ang kanilang mangiti ay laging may bahit ng pag-alinlangan. Ang kapayapaang ito ay hindi natural. Ito ay isang regalong ibinigay sa amin. At lahat kami ay alam na sa anumang oras maaari itong bawiin. Ang pasasalamat ng baryo ay ibinuhos kina Pastor Damian at Mang Isko. Sila na ang itinuturing na mahaligi ng aming komunidad. Ang salitang pastor ay naging batas. At ang narituang albularyo ay naging aming pang-araw-araw na pananggalang. Sa gitna ngang lahat ng ito, si Elara ay naging isang anino, isang multo na gumagala sa gilid ng baryo. Iniwasan siya ng lahat. Ang kanyang bahay ay hindi nilagyan ni Mang Isko ng anting-anting. Tila ba, sa isipan ng matao, siya ay isang hiwalay na nilalang. Hindi kasama sa proteksyong ipinakalob sa amin. At ako, naiwan sa gitna. Sa isang panik, ang aking galit at takot kay Elara. Sa kabilang panik, ang lumalago kong padududa sa aming nga bagong tagapaglitas. Isang gabi, ipinatawa ni Pastor Damian ang lahat ng tao sa plaza para sa isang mahalagang anunsyo. May isang malaking siga sa gitna, ang apoy nito ay sumasayaw at lumiliha ang mahahabang anino. Na minamahal kong taga San Lazaro, nagsimula ang pastor. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. Sa tulong ng Panginoon, naitaboy natin ang nga demonyo sa kanilang ngalungga. Ngunit huwag kayong makamali. Hindi pa sila tuluyang nawawala. Sila ay nag-abang. Naghihintay na muling humina ang ating pananampalataya. Ang kasamaan ay parang isang masamang damo. Hindi sapat na putulin lang ang madahon. Kailangan nating bunutin ito mula sa pinakaugat. Isang bulungan ng takot ang gumapang sa matao. Ibinigay ng pastor ang pakakataon kay Mang Isko. Humakbang pasulong ang matanda. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang ibon sa liwanag ng apoy. Ang mga espiritu ng lupang ito ay nagagalit. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit tila tumatagos sa kaluluwa. Ang lupa ay dinungisan ng dugo. Ang hangin ay binigyan ng lason ng karahasan upang may balik ang tunay na kapayapaan. Upang mapatahimik ang nga espiritong uhaw, kailangan nating linisin ang San Lazaro sa pamamagitan ng isang sagradong alay. Isang alay. Tanong ng kapitan ng baryo, ano pong uri nga alay, Mang Isko? Tumingin si Mang Isko sa aming lahat. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita ang aming nga kaluluwa. Upang may taboy ang matinding dilim, kailangan ng katumbas na liwanag. Upang mahugasan ang dumi ng kasalanan, kailangan ng isang bagay na dalisay. Ang maespiritu ay humihingi ng isang alay, isang dalagang birhen na may dalisay na puso. Ang katahimikan na bumalot sa amin ay nakabibingi. Isang babae, isang buhay. Ang dalagang ito, pagpapatuloy ni Mang Isko, ang siyang magiging sisitlan ng lahat ng sumpa at kamalasan ng ating baryo. Sa pamamagitan ng isang sagradong ritual, ililipat natin sa kanya ang lahat ng kadiliman at sa kanyang pag-aalay. Dadalhin niya ito palayo sa atin at ibabalik ang banal na balanse sa ating lupa. Hindi niya direktang binanggit ang isang pangalan, ngunit ang kanyang mata ay tila nakatingin sa direksyon ng bahay ni Elara. Ang dapat na iyalay ay isang taong hindi lubos na kabilang, sabi niya. Ang kanyang salita ay tila gabinhing lason, isang kaluluwang nagululuksa na ang puso ay may sariling kadiliman. Isang taong sa kanyang pag-alay ay makakahanap din sarili niyang kapatawaran at kapayapaan. Ang nabulungan ay nagsimula. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Si Elara, nag-isa siya. Bumalik siya mula sa siyudad. Baka may dala siyang kamalasan. Iba siya. Malamig ang kanyang nga mata. Humakbang muli si Pastor Damian, itinaas ang kanyang nga kamay na tila nagpapakalma. Nga kapatid, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng huwat na awa. Napakabigat ng bagay na ito. Ngunit isipin ninyo ang karangalan. Ang isang buhay na isasalba ang daan-daang iba pa. Ito ay isang pagkakataon para kay binibining Elara. Isang pagkakataon na patunayan ang kanyang pagmamahal sa baryong ito. Isang pagkakataon na linisin ang anumang anino na nakakabit sa kanya mula sa kanyang pag-alis. Ang takot at pananampalataya ay isang mapanganib na kombinasyon. Ang ngamuhang aking nga kababaryo, mataong nakasama kong lumaki ay nagbago. Ang kanilang nga mata ay naging matigas. Ang kanilang awa ay napalitan ng isang malagyim na determinasyon para mailigtas ang kanilang maanak. Ang kanilang mapamilya, handa silang gawin ang lahat. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagsasakripisyong isa sa kanila. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sumingit ako sa gitna nga tao. Nga baliw na ba kayong lahat? Sigaw ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Ito ay pagpatay. Hindi ito pananampalataya. Ito ay kabaliwan. Inarap ko si Pastor Damian at Mang Isko. Ginagamit niyo lang ang takot nila.
Anong klaseng Diyos ang hihingingang buhay ngang isang inosente para sa kapayapaan? Ang demonyo lang ang gumagawa niyan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking mukha. Si Aling Nena, ang may-aring tindahan na dati laging nagbibigay sa akin ng kandi, ang sumampal sa akin. Wala kang pananampalataya, Leo? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay punong galit. Kinukwestiyon mo ang nasugo ng Diyos. Baka kasama ka rin ng mga demonyo. Ang matao ay nagsimulang magalit sa akin. Walang utang na loob. Lapas tangan. Lumapit sa akin si Pastor Damian. Inilagay ang kanyang mabigat na kamay sa aking balikat. Anak, sabi niya sa isang malumanay ngunit mapanlait na tono, naunawaan ko ang iyong pagkalito. Ang takot at pagluluksa ay nagpapahina ng pananampalataya. Huwag kang mag-alala. Ipapanalangin ka namin. Ang kanyang masalita, sa harap ng lahat, ay nagmukha. Akong isang batang nalilito at hindi isang taong may lehitimong paktutol. Itinulak ako nga tao papalayo, pabalik sa dilim sa gilid ng plaza. Naiwan akong mag-isa, nakahiwalay sa kanila. Sa liwanag ng siga, nakita ko silang lahat na tumatango. Sumasangayon sa isang hatol ng patayan. Itinaas ng kapitan ng baryo ang kanyang kamay kung ito ang kailangan para sa kaligtasan ng San Lazaro. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. Kung gayon, gagawin natin ang nararapat. Si Elara ang magiging ating alay. Isang malagim na paksang ayon ang narinig mula sa lahat. Nakatayo ako roon, talunan, habang pinapanot ko ang mataong dati kong tinatawag na kaibigan at kapitbahay na nagiging mahukom at berdugo. Ang San Lazaro ay nakahanap ng kanilang isasakripisyo at ako naiwang mag-isa sa isang imposibleng sitwasyon. Paano ko ililigtas si Elara? Hindi lang mula sa dalawang mapagpanggap na santo, kundi mula sa buong baryo na ngayon ay uhaw sa kanyang dugo. Ang hatol ng kamatayan para kay Elara ay naging isang mabigat na tanikala sa aking lik. Isang bigat na humihilas sa akin pababa sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Saan ako pupunta? Sino ang lalapitan ko? Ang buong baryo ay naging isang korte na ang lahat ng miyembro ay sabay-sabay na hukom at hurado. At ang hatol nila ay pinal. Ako ay isang boses sa ilang sumisigaw ang katwiran sa mataong bingi na sa takot. Pinilit kong kausapin ang ilang na matatanda. Mataong dati inirespeto ang aming pamilya. Ngunit ang kanilang mamata ay malamig at ang kanilang mapinto ay sarado. Sa kanilang paningin, ako ang kalaban, ang walang pananampalataya na kumukwestiyon sa kanilang kaligtasan. Gabi-gabi, ang mapanalangin sa plaza ay lalong lumalakas, pinangungunahan ng nakapoy na boses ni Pastor Damian. Para sa kanila, ito ay gabing ang paghahanda para sa isang sagradong ritual. Para sa akin, ito ay ang mabagal na pagbilang patungo sa isang legal na pagpatay. Sa aking pag-iisa at desperasyon, isang luma at halos kinalimutan ng imahe ang biglang sumupot sa aking isipan. Si Aling Celia, ang mata ng babae na nakatira sa dulo ng baryo. Sa isang maliit na kubo na kinatatakutan ng mabata at iniwasan ng mga matatanda. Ang tingin ng lahat sa kanya ay isang baliw. Isang babaeng laging may kalong ng mga bulalang sampagwita at bumubulong ng gabagay na walang kabuluhan. Ngunit naalala ko, nung bata pa ako, minsan niya akong hinawakan sa kamay at sinabing, mag-ingat ka sa maaninong may magagandang mukha, iho. Nun, tinawanan ko lang iyon. Ngayon, ang masalitang iyon ay tila isang propesiya. Wala na akong ibang pagpipilian. Siya na lang ang natitira kong pag-asa. Isang gabi, habang ang lahat ay nasa plaza, dahan-dahan akong pumusit patungo sa dulo ng baryo. Ang kubo ni Aling Celia ay madilim. Napapaligiran ng gahalamang gamot na ang amoy ay humahalo sa matamis na bangong sampagwita. Kumatok ako sa kanyang pinto. Ang aking puso ay kumakabog. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sa dilim, nakita ko ang kanyang anyo. Hinihintay na kita, Leo. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na ang bulong ng isang bali. Ito ay kalmado, malinaw, at punong ng isang karunungang hindi ko inaasahan. Pumasok ako sa loob. Ang kanyang kubo ay puno nga nakasabit na ugat, nga boteng may lamang langis, at makakaibang simbolo na nakaguhit sa dingding. Sa gitna ay isang maliit na mesa na may isang kandilang nagbibigay liwanag. Umupo siya sa isang mababang upuan at itinuro ang isa pa para sa akin. Maupo ka. Paano niyo nalaman? Marami akong nalalaman, iho, putol niya sa akin. Ang anyo niya ay nakbago. Ang dating blangkong titing ng isang baliw ay napalitan ng ngamatang matalas at mapanuri. Ang pagpapanggap na baliw ang pinakamagaling na paraan upang makita ang tunay na kabaliwan ng mundo nang hindi ka pinapansin.
Ako ay isang manggagamot, Leo. Isang tagapakbantay. At matagal ko nang pinakmamasdan ang kasamaang gumagapang sa ating baryo. Kung gayon, alam niyo po ang tungkol kay Pastor Damian at Mang Isko. Tanong ko, isang mapet na ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Ang dalawang dumating ay hindi mga tupa, kundi malubong nakbabalat kayo. Ang kanilang Diyos ay hindi ang nasa langit, kundi ang nasa ilalim ng lupa. Sila ay mga mangangalakal ng takot, at ang kaluluwang San Lazaro ang kanilang ibinebenta. Kailangan nating pigilan sila. Sasakupin nila si Elara. Alam ko, sagot niya, kalmado pa rin. Ngunit paano mo sila pipigilan, Leo? Sasabihin mo sa matao ang totoo. Maniniwala ba sila sa iyo? Ang walang pananampalataya o sa mga sugong Diyos na nagbigay sa kanilang kapayapaan? Tama siya, wala akong laban sa kanilang masalita. Kung gayon, ano pong gagawin natin? Ang pananampalataya na walang katibayan ay pagkabulag, sabi niya, at ang ating makababaryo ay bulag. Kailangan mong bigyan silang isang bagay na makikita ng kanilang mata. Isang bagay na wawasa sa kanilang pananampalataya sa mga impostor na iyon. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang lakas ng isang pastor ay nasa kanyang salita, at ang kanyang salita ay nasa kanyang aklat. Kunin mo ang Biblia ni Pastor Damian. Dalhin mo dito sa akin. Doon mo makikita ang katibayan ng kanyang panloloko. Ang utos niya ay parang isang kidlat na tumama sa akin. Pag nakawan ang pastor, kung mahuli ako, hindi lang kahihiyan ang abutin ko. Maaring ito ring akong demonyo mismo nga tao. Ngunit nang makita ko ang determinasyon sa mga mata ni Aling Celia, naintindihan ko. Ito na ang tanging paraan. Naklano kami. Gagamitin namin ang gabi ng kanilang panalangin bilang pagkakataon. Habang si Pastor Damian ay abala sa pangunguna sa mga tao, papasukin ko ang silit na ipinagamit sa kanyang kapitan. Nahintay ako hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng bi. Ang natinig ng anak derasal ay umabot hanggang sa tinutuluyan ng pastor. Ang aking bawat pahinga ay may ngay sa katahimikan. Pawis na pawis ako habang dahan-dahan kong binuksan ang bintanang silid. Pumasok ako. Ang aking nagalaw ay kasing ingat ng sa isang magnanakaw. Ang silid ay simple lang. May isang papak at isang malit na mesa. At sa ibabaw ng mesa, naroon ito, ang Biblia. Malaki ito, balot sa itim na katat, at mukhang napakatanda na. Ang bigat nito ay tila bigat ng kasaysayan. Hinawakan ko ito. Ang aking makamay ay nanginginig. Sa isang iglap, narinig ko ang magayabak papalapit. Naktago ako sa ilalim ng papak. Pinipigilan ang aking paginga. Pumasok ang kapitan, kumuha ng tubig, at muling umalis. Muntik na. Nang masiguro kong ligtas na, mabilis akong lumabas dala ang Biblia. Hindi ako bumalik sa aking bahay. Dumiretso ako sa Pampangang Ilok, sa lugar kung saan huli kaming nakusap ni Elara. Kailangan ko ang lugar na malayo sa lahat. Sa liwanag ng buwan, naupo ako at dahan-dahang binuksan ang aklat. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa akin. Ngunit nang tingnan ko ang mapahina, isang malamig na takot ang gumapang sa aking gulugot. Ang mapahina ay blanko. Lahat ng maito, mula sa Genesis hanggang sa Pahayag. Walang kahit isang salita, walang kahit isang letra. Isang malaking, makapal na aklat na punong kawalan. Ito ang katibayan. Isang banal na aklat na walang laman. Isang pastor na walang salita ng Diyos. Isang panlolokong ganap at walang kapatawaran. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kubo ni Aling Celia. Dala ang blankong Biblia. Nang makita niya ito, isang simpleng tango lang ang kanyang ginawa. Ngayon, sabi niya, ang kanyang gamata ay nag-apoy sa isang kakaibang liwanag. Ngayon, mayroon ka ng espada. Panahon na para matutunan mo kung paano ito gamitin. Ang desperasyon ko ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi na ako isang batang nalilito. Isa na akong sundalo sa isang digmaang hindi nakikita. At sa tulong ng isang baliw na manggagamot, haharapin ko ang nasantong demonyo. Ang bigat ng kasalanan at pag-isa ay tila isang malaking batong nakadagan sa aking dibdib. Ang masalitang binitiwan ko kay Elara sa Pampangilok ay umulit-ulit sa aking isipan. Bawat isa ay isang sundang na lalo pang sumusugat sa akin. Ngunit ang pagkatuklas sa blankong Biblia ay nagbagong lahat. Ang aking galit sa kanya ay napalitan ng isang mas malaki at mas malinaw na galit para sa mataong nanloloko sa buwang San Lazaro. At sa gitna ng galit na iyon, may isang katotohanang hindi ko matatakasan. Si Elara, sa kabila ng kanyang pagiging aswang, ang nag-iisa kong kakampi. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Kailangan kong humingi ng tawad. Bawat gabi, bumabalik ako sa pampang ng ilok, umasa na makikita ko siyang muli.
At sa ikatlong gabi nga aking paghihintay, nakpakita siya. Lumabas siya mula sa dilim ng kagubatan na parang isang aparisyon. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang makita niya ako, agad siyang tumalikod para umalis. Elara, sandali, sigaw ko. Tumatakbo palapit sa kanya. Pakiusap, huwag kang umalis. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Bakit, Leo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basak. Hindi ba patay na ako para sa iyo? Hindi ba isa lang akong halimaw na hindi mo nakilala? Patawarin mo ako, sabi ko. Ang nasalita ay hirap na lumabas sa aking bibig. Patawad? Sa lahat ng sinabi ko, nabulak akong galit ng takot. Maling-mali ako. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Anong nakpabago sa isip mo? May pag-alinlangan sa kanyang mamata. Imbes na sumagot, inilabas ko mula sa aking damit ang Biblia ni Pastor Damian at iniabot ito sa kanya. Kinuha niya ito. Nagtataka. Binuklat niya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang nililipat niya ang mapahina. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkaunawa. At pagkatapos ay nga isang malamig na galit. Walang laman bulong niya. Tama ka, Leo. Sila ang mahalimaw. Sa sandaling iyon, ang pader na yelo sa pagitan namin ay gumuho. Ang galit at takot ay napalitan ng isang pinagsamang layunin. Umupo kami sa pampang. Hindi na bilang makaaway, kundi bilang dalawang sundalong naghahanda para sa isang digmaan. Isa itong malaking panloloko. Sabi ko, pero para saan? Bakit nila kailangang magpanggap? Hindi ko alam. Sagot ni Elara. Pero ang ang pag-alay sa akin, hindi ito para sa kapayapaan. May iba silang plano at kailangan nating alamin kung ano iyon. Nagsimula kaming magmanman. Sa tulong nga pahiwatig ni Aling Celia na nagsabing ang kapangyarihan nila ay hindi lang galing sa salita, kundi sa isang bagay na kinukuha nila sa mga tao. Itinuon namin ang aming pansin sa mga kilos ni Mang Isko. Napansin namin na may mga piling taga-baryo siyang ipinapatawag sa kubo ni Pastor Damian tuwing gabi, isa-isa. Ang dahilan daw ay para sa isang espesyal na pagbabasbas. Isang ritual na magbibigay ng karagdagang proteksyon. Isa sa mga ipinatawag ay si Aling Nena, ang babaeng sumampal sa akin. Nagpasya kaming alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loop. Ang kubo ay mahigpit na binabantayan, kaya't kailangan naming maging maingat. Gumamit si Elara ng kanyang kakaibang bilis at kakayahang gumalaw ng tahimik. Umakyat siya sa bubungan na gawa sa nipa at gumawa nga isang malit na butas para makasilip kami. Ako naman ay nagtago sa malapit na mga halaman, nagbabantay. Ang aming nakita sa loop ay nagpatigil sa paghinga ko. Nakaluhot si Aling Nena sa harap ni Mang Isko. Ang kanyang mamata ay nakapikit sa taimtim na pagdarasal. Si Pastor Damian ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig at mapanuri. Nagsimulang mag-usal si Mang Isko ng masalitang hindi namin maintindihan. Hindi ito Latin, hindi ito Tagalog. Ito ay isang wika na tila kasing tanda ng mapuno sa gubat. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na patalim na kumikinang na parang itim na salamin. Ito ang banal na tinik, sabi niya kay Aling Nena. Sa pamamagitan ng isang maliit na patak ng iyong dugo, itatali natin ang iyong kaluluwa sa proteksyon ng maanghel. Naniwala si Aling Nena. Itinaas niya ang kanyang braso. Gumawa si Mang Isko ng isang maliit na hiwa at ang dugo ay hindi niya pinunasan. Maingat niya itong sinalo sa isang maliit na banga na gawa sa putik. Isang patak, 2, 3, hanggang sa mapuno ang maliit na sisitlan. Pagkatapos ay tinakpan niya ang sugat ng isang dahon at sinabing tapos na ang pagbabasbas. Dugo, bulong ko sa sarili, habang si Elara ay bumababa mula sa bubong. Kumukuha silang dugo. Umalis kami doon at bumalik sa kubo ni Aling Celia. Ang aming isipan ay punong nga tanong. Ikinuwento namin sa kanya ang aming nakita. Tumingin sa amin si Aling Celia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang dugo ay buhay. Sabi niya, at para sa mga nilalang ng dilim, ang dugo ay kapangyarihan. Dito na nagsalita si Elara. Ang kanyang boses ay punong isang bagong tuklas na katotohanan. Isang katotohanan mula sa kanyang kaalaman bilang isang aswang. Ang ritual ang pag-aalay sa akin, hindi ito para sa mga espiritu. Ito ay para sa paglihang isang reyna, isang pinuno para sa kanilang lahi. Noong tinanggap ko ang sumpang ito, naramdaman ko ang kapangyarihan ng matandang aswang na nagbigay nito sa akin. May mga batas at herarkiya sa aming mundo. Leo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy. Si Mang Isko, hindi lang siya isang ordinaryong aswang. Malakas ang pakiramdam ko na siya ang hari at gusto niyang gawin akong reyna.
Marahil dahil sa dugo nga aking maninuno o dahil sa galit sa aking puso, nakita niya sa akin ang isang potensyal at ang dugo. Tanong ko, ang dugo ng tao? Sagot ni Elara, iyon ang panggatong, iyon ang pampalakas, iyon ang alay para sa iba pang maaswang na kanyang nasasakupan. Pinapakain niya silang dugo mula sa matao para manatili silang tapat at malakas. At sa gabing ritual, ang lahat ng dugong iyon ay gagamitin para palakasin ang seremonya para itali ako sa kanya ng habang buhay. Ang buong plano ay nabuo na sa aming isipan. Mas malagim at mas masama kaysa sa aming inaakala. Hindi lang kami niloloko. Ginagawa kaming isang bukit. Ang nga tao sa San Lazaro ay hindi nga protektado. Sila ay maalagang hayop. Pinampakain ng uwat na pag-asa habang unti-unting kinukuha ang kanilang buhay. Ang alay kay Elara ay hindi para sa kaligtasan, kundi para sa koronasyon ng isang bagong reyna ng kadiliman. At ang San Lazaro ang magiging una niyang kaharian. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay nakbigay sa amin ng isang mapanganib na sandata, ngunit kasabay nito, inilagay din kami sa bingit ng kamatayan. Alam namin ni Elara na bawat oras na lumilipas ay isang oras na lalong lumalakas ang aming mga kalaban. Kailangan naming kumilos at kailangan naming kumilos ng mabilis. Ang aming plano ay simple ngunit delikado. Gagamitin namin ang blangkong Biblia para gisingin ang ilan sa mapinakama-impluensyang tao sa baryo tulad ng kapitan at ng mga matatanda. Umaasa kami na kapag nakita nila ang katibayan, mabubulabok ang kanilang pananampalataya at magsisimula silang magduda. Hindi namin kailangan ang buong baryo. Kailangan lang namin ng sapat na tao para magtanim ng bining paghimaksik. Sa gabi bago namin isagawa ang plano, nakita kami ni Elara sa huling pagkakataon sa pampang ng ilog. Mag-ingat ka, Leo, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang nga mata. Ang kapangyarihan ni Mang Isko ay hindi ordinaryo. Nararamdaman ko ito. Isang itim na enerhiya na mas matanda pa kaysa sa sumpang taglay ko. Mag-ingat din tayo pareho, sagot ko. Bukas, babaguhin natin ang lahat. Ngunit hindi na kami umabot sa kinabukasan. Tila ba ang mismong hangin ay may tanga? Tila ba ang aming maplano ay binulong ng maanino sa aming makalaban? Habang kami nag-usap, biglang natigilan si Elara. Ang kanyang ulo ay biglang tumingala at ang kanyang mamatay ng laki. Anong problema? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tila may pinakikinggan siyang hindi ko marinig. Isang tawak bulong niya. Ang kanyang noo ay kunot na kunot. Isang bagay na humihila sa akin. Huwag kang pumunta. Isa itong patibong. Sigaw ko. Hinawakan ko ang kanyang braso. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi na pangkaraniwan. Marahan ngunit matatak niyang inalis ang aking kamay. Kailangan kong harapin ito. Leo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kung anuman ito, ako lang ang makakalaban dito. Manatili ka dito. Protektahan mo ang Biblia. Sa kabilang aking pagtutol, tumakbo siya papasok sa kagubatan. Sumusunod sa kung anumang demonyong himig ang tumatawag sa kanya. Punong ng masamang pangamba, sumunod ako, ngunit napakabilis niya. Nawala siya sa dilim. Sinundan ko ang direksyon kung saan siya nagpunta hanggang sa narating ko ang isang lugar na kinatatakutan kahit sa araw. Ang lumang punong gabalate sa gitnang gubat na sinasabing tirahan ng mga engkanto at mga demonyo. At doon sa ilalim ng mga nakabiting ugat nito na tila mga buhok ng isang higante, naghihintay sina Mang Isko at Pastor Damian. Nakita ko si Elara na huminto sa harap nila. Ang kanyang katawan ay tensyonado. Ano ang kailangan niyo sa akin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matapang. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mang Isko. Akala mo ba? Sa pagtanggap mong kapangyarihan ay malaya ka na? Sabi niya, ang kanyang boses ay tila lason. Hindi, Ija, ikaw ay naging isang sisidlan lamang, naghihintay na mapuno ng tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ko. Inilabas ni Mang Isko ang isang maliit na bungong ng tao at ang nabangan na naglalaman ng dugo ng taga-baryo. Nagsimula siyang mag-usal ng makasalita sa wika ng kadiliman. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang maanino sa paligid ay tila nabuhay at nagsimulang gumapang palapit kay Elara. Sumigaw si Elara at nagbagong anyo. Lumabas ang kanyang mapakpak at makuko. Ngunit ang ritual ni Mang Isko ay mas malakas. Ang bawat salitang binibikas niya ay parang isang kadanang humihipit sa kaluluwa ni Elara. Ang dugo mula sa mga banga ay kusa niyang ibinuho sa lupa at mula sa basang lupa, maitim na kamay ang lumabas at humawak sa mga paa ni Elara. Napasigaw siya sa sakit. Hindi sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng espiritu. Nakikita ko siyang nagpupumiglas. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng isang digmaan sa loob niya.
Ang elarang kilala ko ay lumalaban. Sinusubukang kumawala. Ngunit ang halimaw sa loop niya, ang uhaw na aswang, ay tila nasisiyahan sa itim na mahika. Ang enerhiya mula sa ritual ay pinapakain ang kanyang galit, ang kanyang gutom at ang kanyang baksik. Sumunod ka sa iyong hari. Sigaw ni Mang Isko. Ang kanyang nga mata ay nagniningning na parang pula. Kalimutan mo ang iyong nakaraan. Yakapin mo ang iyong tunay na anyo. At dun, sa gitna ng nakakakilabot na ritual, ang sigaw ni Elara ay naging isang ungol. Isang ungol na hindi natunok ng paglaban, kundi ng pagsuko. Ang liwanag ng pagkatao sa kanyang mamata ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang blanco at malamig na apoy. Ang digmaan sa loop niya ay tapos na, at ang Elarang kilala ko ay natalo. Lalabas na sana, ako mula sa aking pinagtataguan upang tumulong. Ngunit huli na ang lahat, ang ritual ay tapos na. Tumayo si Elara ng tuwid, hindi na nagpupumiglas. Ang kanyang mata ay tumitik sa kawalan. Mukha siyang isang perpektong manika ng kamatayan. Magaling, sabi ni Pastor Damian. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Isang perpektong sandata. Patunayan natin, sabi ni Mang Isko. At pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng aking pinagtataguan. Mayroon tayong bisita. Lumabas ka diyan, Leo. At harapin mo ang iyong bagong reyna. Nalaman niyang nandun ako. Walang silbi ang pagtatago. Lumabas ako, hawak ang aking itak. Elara, sigaw ko. Labanan mo siya. Tumingin siya sa akin. Ngunit walang pakilala sa kanyang nga mata. Para lang akong isang bagay na kailangan niyang sirahin. Patayin mo ang sagabal na iyan. Utos ni Mang Isko sa isang mahinang boses. Sa isang iglap, sumugot si Elara sa akin. Ang kanyang bilis ay hindi ka panipaniwala. Mas mabilis pa kaysa dati. Ang kanyang maatake ay walang pakaalinlangan. Bawat isa ay nakamamatay. Hindi ko siya kayang labanan. Ang kaya ko lang gawin ay umiwas, sumangga at tumakbo. Elara, ako ito, si Leo. Sigaw ko habang umiwas sa isang matalim na kalmot na halos tumanggal sa aking ulo. Ngunit para lang akong nagsasalita sa hangin. Patuloy siya sa pagsugot. Isang beses, nagawa niyang tamaan ako. Ang kanyang makuko ay humiwa ng malalim sa aking braso. Napasigaw ako sa sakit at natumba. Nakatayo siya ngayon sa ibabaw ko. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handa nang tapusin ang aking buhay. Ngunit bago niya may baba ang kanyang kamay, isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mang Isko. Tama na, utos niya. Hindi pa ngayon. Hayaan mo siyang tumakbo. Hayaan mong ipamalitan niya ang kapangyarihan ng kanyang reyna. Agad na huminto si Elara at umatras. Tumayo ako, duguan at nanginginig. At tumakbo palayo. Habang tumatakbo ako, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Elara na nakatayo sa tabi ng kanyang nabagong amo, isang walang kaluluwang sundalo. Sa likuran nila, ang tawa ni Mang Isko at Pastor Damian ay umaling-aungaw sa buong kagubatan. Isang tawa na nagsasabing sila na ang nanalo. Gumapang ako pabalik sa baryo, talunan. Ang aking katawan ay sugatan, ngunit mas malala ang sugat sa aking puso. Ang pag-asa na munti ng sumibol sa amin ay ganap ng namatay. Ang aking nag-iisang kakampi ay isa na ngayong halimaw na ang tanging layunin ay ang aking kamatayan. Ang sitwasyon ay hindi na lang masama. Ito ay naging isang ganap na bangungot. Duguan at wasa ang kaluban. Gumapang ako pabalik sa dilim. Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Ang sakit ng hiwa sa aking braso ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkakanulo at pagkatalo na nararamdaman ko. Ang imahe ni Elara, ang kanyang nga matang blanco at punong ng layuning patayin ako, ay paulit-ulit na sumasaksak sa aking isipan. Ang pag-asa ay isang salitang banyaga na, isang bagay na hindi naabot ng aking pangunawa. Sa huli, ang aking mga paa ay nakdala sa akin sa isang lugar kung saan ako maaaring pumunta, sa kubo ni Aling Celia. Bumaksak ako sa kanyang pintuan at nang bumukas ito, ang aking natitirang lakas ay tuluyan nang nawala. Wala na. Aling Celia, ungol ko. Ang aking boses ay garalgal dahil sa pagod at luha. Tapos na ang lahat. Kinuha na nila siya. Siya na ngayon ang halimaw nila. Tumahimik ka, bata. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Tinulungan niya. Akong pumasok at inihiga sa isang papak. Ang kanyang nakamay, kahit nakulubot, ay may isang kakaibang lakas. Tiningnan niya ang malalim na hiwa sa aking braso. Isang sugat na gawan na kukong babaeng minsan kong tinawag na kaibigan. Ang tunay na pakatalo ay hindi sa sugat ng katawan, kundi sa pagsuko ng kalooban. Sabi niya habang kumukuha ng madahon at ugat mula sa isang sulok. At hindi ka patalo hanggat humihinga ka. Sinimulan niya ang isang ritual ng pagpapagaling.
Dinikdik niya ang nga dahon hanggang sa maging isang berdeng sapal ito at habang ginagawa ito, bumubulong siya nga orasyon sa isang wikang hindi ko maintindihan. Ang kanyang masalita ay tila may sariling buhay, umalon sa hangin. Ipinahit niya ang sapal sa aking sugat. Sa una, ito ay napakainit na tila ba apoy na dumadampi sa aking balat. Napasigaw ako. Ngunit pagkatapos na ang init ay dumating ang isang kakaibang lamig. Isang lamig na tila pinapamanhid ang sakit at pinapahupa ang pamamaga. Nakita ko sa liwanag ng kandila na ang aking sugat ay dahan-dahang nagsasara na parang isang pelikulang pinapatakbo ng pabalik. Sa loob ng ilang minuto, ang natira na lang ay isang maputlang peklat. Paano? Ang kapangyarihan ay maraming anyo, Leo, paliwanag niya habang nililinis ang kanyang makamay. May kapangyarihan sa pagwasak at may kapangyarihan sa pagilom. Buong buhay ko, pinili ko ang pagilom. Ako ang huli sa isang lahing nga tagapagbantay. Nakita nga aking maninuno ang pagdating at pag-alis ng maraming uring ang kasamaan. At natutunan nila na ang kadiliman ay hindi kailanman tuluyang naglalaho. Nagpapalit lang ito ng muha. Ang matagal ko ng kinatatakutan ay dumating na. Isang hari nga maaswang ang naghahangat na magtayo ng kanyang kaharian dito. At ang kaibigan mo ang napili niyang maging reyna. Ngunit paano natin siya lalabanan kung hawak na nila ang kanyang isip? At tanong ko, ang pag-asa ay muling nagsisimulang sumibol sa aking puso dahil sa kanyang pinakitang kapangyarihan. Ang katawan niya ay hawak nila. Oo, ang kanyang galit, ang kanyang lakas, iyon ang kanilang ginagamit, sabi ni Aling Celia. Ngunit ang kaluluwa, ang maalaala, ang puso, iyan ay nakatago pa rin sa loob, naghihintay na gisingin. Ang mahika ni Mang Isko ay malakas, ngunit ito ay mahika ng pagkontrol, hindi ng paglika. Hindi niya kayang burahin kung sino talaga si Elara. Ang kaya lang niyang gawin ay takpan itong isang makapal na kumot ng kadiliman. Kung gayon, may paraan pa. Mayroon, sabi niya. Ngunit ito ang pinakamahirap na laban na haharapin mo. Sa gabing ang ritual, sa gitnang kaguluhan, kailangan mong makalapit sa kanya. Hindi mo siya lalabanan ng ita. Lalabanan mo siya ng iyong puso. Kailangan mong piliting ipaalala sa kanya kung sino siya. Gumamit kang isang bagay na paralang sa inyong dalawa. Isang alaala na napakatibay, isang pangakong hindi mabubura. Kailangan mong tawirin ang kadilimang bumabalot sa kanya at abutin ang totong Elara sa loop. Ikaw lang ang makakagawa nun, Leo. Huminga ako ng malalim. Ang aking misyon ay hindi ang pumatay, kundi ang magligtas. Mas mahirap, ngunit mas may pag-asa. Habang ginagawa mo iyon, pagpapatuloy niya, ako at ang iyong kapatid ang haharap sa iba. Si Kiko, hindi ko siya isasama sa panganib. Mas malaki ang panganib kung iwan natin siya, mariing sabi ni Aling Celia. Ang batang iyon ay may tapang na higit pa sa kanyang edad. Gagamitin natin ang tapang na iyon. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa isang lumang baul sa sulok ng kanyang kubo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa isang pulang tela. Inilapak niya ito sa mesa at maingat na binuksan. Ito ay isang punyal. Isang luma at magandang punyal. Ang hawakan nito ay gawa sa sungay kalabaw na may mga ukit ng mas sinaunang simbolo at ang talim nito ay kumikinang na parang pilak kahit sa madilim na ilawang kandila. Ano po ito? Ito ang punyal ng liwanag, sabi ni Aling Celia. Ginawa ito ng mas sinaunang panday sa pusot ng isang bulkan. Pinanday sa loob ng 7 araw at 7 gabi at isinawsaw sa dugo ng isang bakunawa. Ito lang ang tanging sandata na kayang tumapos sa isang haring aswang na tulad ni Mang Isko na ang buhay ay protektadong na itim na kasunduan. Iniabot niya ito sa akin. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumaloy sa aking braso. Ito ay magaan ngunit may isang bigat na hindi pangkaraniwan. Hindi ko ito kayang gamitin laban sa hari, paliwanag niya. Ang kapangyarihan ko ay para sa pagpapagaling at proteksyon. Ang sandatang ito ay para sa kamay ng isang may matuwid na galit. Para sa iyo, Leo. Ikaw ang tatapos kay Mang Isko. Ipinatawag namin si Kiko. Kahit na natatakot, nang marinig niya ang buong plano, isang matatak na determinasyon ang lumitaw sa kanyang nga mata. Siya ang naatasang gumawang gulo, maksunong na tuyong dahon, sa kabilang bahagi ng baryo upang ilihis ang atensyon ng ilan. Ako naman ang haharap kay Lara at Mang Isko. Si Aling Celia ang magiging aming proteksyon. Gagamitin ang kanyang maorasyon para paligiran kami ng isang harang laban sa ibang mga aswang na maring naroon. Ang gabi nga ritual ay kinabukasan na. Ito na ang aming huling pagkakataon. 3 kami laban sa isang hugboeng kadiliman.
Ang aming mga sandata ay isang blangkong Biblia, isang punyal na gawa sa alamat, at ang pag-asang ang pagmamahal at alaala ay mas malakas kaysa sa anumang itim na mahika. Habang hawak ko ang malamig na punyal, tumingin ako sa apoy ng kandila. Ang pagsuko na naramdaman ko kanina ay naglaho na. Ang natira na lang ay ang nag-alap na determinasyon. Ang bagyo ay paparating na. At kami, kahit nakakaunti, ay handa nang salubungin ito. Ang gabing ritual ay dumating kasabay ngang pagdanak ng dugo sa kalangitan. Isang buwang pula na tila isang matangang demonyo ang nagmamasit sa San Lazaro sa gitna ng plaza. Sa ibabaw ng isang malaking altar na gawa sa bato, nakahiga si Elara. Ang kanyang damit ay itim. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang manikang naghihintay sa kanyang manliliha. Sa harap niya, sina Pastor Damian at Mang Isko ay nagsimula sa kanilang huling panalangin. Ngunit hindi ito panalangin sa Diyos. Habang sila'y umuusal ng mga salita sa madilim na wika, ang kanilang mga anyo ay nagsimulang magbago. Si Pastor Damian ay naging isang dambuhalang nilalang na may pakpa ng paniki at mga sungay. Si Mang Isko naman ay naging isang mas nakakatakot na anyo, isang payat ngunit makapangyarihang haringang kadiliman. Ang kanyang mata ay nakniningas na parang dalawang impyerno. Ang taga-baryo ay napasigaw sa takot nang makita ang tunay na anyo ng kanilang sinasamba. Ang pananampalataya ay naging lagim. Ang pag-asa ay naging purong takot. Ngayong gabi, umaling-aungaw ang boses ni Mang Isko. Isang bagong reyna ang isisilang. At ang San Lazaro, ang magiging una niyang kaharian. Itinaas niya ang itim na punyal. Ito na ang hudyat. Ngayon nakiko, sigaw ko. Sa kabilang dulong plaza, isang malaking paksabong na mapinalong pulbura at tuyong kawayan ang yumanik sa buong lugar na sinundan ng malaking apoy. Ang atensyon ng ilan sa mga nakabang na halimaw sa gilid ay napunta doon. Kasabay nito, umakbang si Aling Celia mula sa mga anino. Sa ngalan ng ganinunong nakbabantay sa lupang ito, sigaw niya, hindi kayo makahari dito. Nausal siyang orasyon at mula sa lupa. Maugat na tila maahas ang gumapang at pumulupot sa mapahan ni Pastor Damian. Ang dalawa ay nagsimula sa kanilang sariling labanan ng mahika at lakas. Ito na ang aking pagkakataon. Tumatakbo akong papalapit sa altar. Hawak ang punyal ng liwanag. Ngunit hinarang akong isang anino, si Elara. Sa utos ng kanyang hari, tumayo siya mula sa altar. Ang kanyang nga mata ay blanko ngunit ang kanyang nga kilos ay nakamamatay. Sumugot siya sa akin. Hindi ako lumaban para saktan siya. Umiwas ako. Sumangga. Tinatawag ang kanyang pangalan. Elara, gumising ka. Ako ito, si Leo. Ngunit para akong sumisigaw sa isang pader. Ang bawat atake niya ay mas mabilis, mas malakas. Ang tanging nagliligtas sa akin ay ang kaalaman ko sa kanyang bawat galaw. Isang bagay na natutunan ko sa aming pagkabata. Naalala mo ba ang ilok? Elara, sigaw ko habang umiiwas sa isang tama. Ang mapangarap natin na ipinaanot sa tubig, ipinangako natin sa kanila, sa mga magulang natin, na ipaghihiganti natin sila. Hindi tayo magiging katulad nila. Tumigil siya sandali. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang nga mata. Ngunit muli siyang sinaniban ng kontrol ni Mang Isko at sumugot ng mas mabangis. Natamaan niya ako at bumaksak ako sa lupa. Nakatayo siya sa ibabaw ko. Ang kanyang mga kuko ay ilang pulgada na lang mula sa aking lalamunan. Ito na ang katapusan. Labanan mo siya, Elara. Ang huli kong sigaw, ang aking boses ay basak na. Mas malakas ka kaysa sa kanya. Alalahanin mo kung sino ka. At doon, habang nakatitig siya sa aking mamata, isang luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Isang luha ang tunay na Elara. Ang mahika ni Mang Isko ay nabita. Sa isang malakas na sigaw galit at sakit, ibinaling niya ang kanyang atake. Hindi sa akin, kundi sa nagulat na si Mang Isko. Walang hiya kang demonyo. Umungol si Elara at sinalakay niya ang kanyang dating amo. Ang digmaan ay ganap ng sumiklap. Si Aling Celia, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay nagapi si Pastor Damian. Ipinulupot siya sa mga ugat hanggang sa hindi na makagalaw. At ang mga nagalap na galit na taga-baryo na ang tumapos sa kanya gamit ang kanilang masulo at itak. Ngayon, ang laban ay nakasentro kina Elara at Mang Isko. Isang labanan ng hari at ng renang ayaw magpasakop. Nakbanggaan sila sa ere, isang bagyo ng gapakpak at kuko. Sa kabilang lakas ni Elara, mas bihasa ang hari. Sa isang pagkakataon, tinamaan niya si Elara at bumaksak ito sa lupa sugatan. Hindi ka makatakas sa iyong tadhana. Sigaw nga hari. Ngunit habang papalapit siya para tapusin si Elara, nakita ko ang aking pagkakataon. Elara, sigaw ko.
at inihagis ko sa kanya ang punyal ng liwanag. Nasalon niya ito at habang muling sumusugot si Mang Isko, ginamit ni Elara ang kanyang huling lakas. Hindi niya sinaksak ang hari. Sa halip, isinaksak niya ang punyal sa kanyang sariling balikat na tumagos hanggang sa likod kasabaying payakap niya ng mahigpit sa hari nga aswang. Leo, ngayon na, sigaw niya. Ang punyal ay nakabaon sa kanilang dalawa. Naintindihan ko. Tumatakbo akong lumapit at gamit ang lahat ng aking lakas, itinulak ko ang punyal ng mas malalim hanggang sa tumagos ito sa pusong hari. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula kay Mang Isko. Ang kanyang katawan ay nagliwanag sa isang nakakasilaw na puting ilaw. Pagkatapos ay gumuho at naging abo na inihip ng hangin. Katahimikan. Ang pulang buwan ay saksi sa aming tagumpay. Dahan-dahang bumaksak si Elara, ngunit nasa loko siya. Ang kanyang anyong aswang ay unti-unting naglaho. Bumabalik sa kanyang anyong tao, ngunit may malaking sugat sa kanyang balikat. Ang mga taga-baryo ay lumapit, hindi na may takot, kundi may pagangat pasasalamat. Ang kapitan ang unang yumuko. Salamat sa iyo, aming tagapagtanggol. Lumipas ang ilang buwan. Ang San Lazaro ay dahan-dahang bumabangon. Ang sugat, sa lupa man o sa puso, ay unti-unting naghihilom. Si Elara ay gumaling. At sa huli, gumawa siyang isang desisyon. Pinili niyang panatilihin ang kanyang kapangyarihan. Ang sumpang minsan niyang niyakap para sa paghihiganti, ngunit ngayon ay gagamitin niya para sa proteksyon. Tinanggap ko ang kanyang desisyon. Tinanggap ko siya. Ang galit at takot sa aking puso ay napalitan ng isang pag-unawang mas malalim pa sa pagkakaibigan. Ang aming pag-ibigan ay isinilang mula sa abungang trahedya. Ngayon, tuwing gabi, habang ang baryo ay mahimbing na natutulog, madalas akong nakatayo sa labas, tinitinggala ang kalangitan, at kung minsan, nakikita ko siya, isang anino na may mga pakpak na tahimik na lumilipat sa ilalim ng buwan. Hindi na isang halimaw, hindi na isang bangungot. Siya ang aming bantay, ang aking bayani, and aking sinumpa ay minamahal na tagapaulitas.